Nung nagsimula kayo mag-share ng Word of God, ng Gospel, ng faith ninyo, or ng testimony ninyo, sa ibang tao man yan, or sa kapamilya ninyo, hindi may iwasan na ma-judge kayo. Like, pag-isipan or masabihan kayo na, ay, nagkukunwari lang yan. Minsan sasabihin pa, ay, hypocrite. Eh, dating chismosa yan, dating magnanakaw yan. Nag-a-addict dati yan. Nakulong dati yan ah. Eh, lasinggero dati yan ah. May kabit yan ah. Tapos ngayon nag-share ng Word of God. Ano yan? Hypocrite lang? Banal-banalan? Di ba may mga ganong senaryo? And minsan masakit. Kasi mako-question mo yung faith mo. Kasi maaalala mo na naman yung mga pagkakamali mo sa nakaraan mo, sa past mo. Mga mistakes mo sa past mo. And I'm telling you, that's how Satan and the demonic spirits attack believers. Lagi niyang i-brought up yung mga past mistakes mo para mag-dwell ka sa nakaraan mo. At ang worst part po na nangyayari sa mga ganitong senaryo is some people let their past influence their present. At yung mga taong nafo-fall dito sa trick at kasinungalingan ng kalaban, naapektuhan yung way of thinking nila, how they act, how they live. Nagdadwell na sila doon sa past mistakes nila. Yung failures nila ay na-influensyahan na at nagda-doubt na sila sa identity nila. Pero mga kapatid, I'm telling you, don't stop. Continue to share the gospel. Sabi sa Philippians, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." Sabi po ni Apostol Paul, hindi siya nagfo-focus sa nakaraan niya. Kasi tapos na yun eh. Wala nang mangyayari kahit anong pukpuk mo sa sarili mo, kahit anong mukmuk mo. Wala nang magagawa, magiging unproductive ka pa. And the worst is, naniniwala ka sa kasinungalingan ng demonyo. Your identity is not in the flesh anymore. Your identity is in Christ. Always remember, Jesus is the author and the finisher of our faith. What He started, He will finish. Kaya baguhin po natin yung focus natin. Huwag tayong mag-focus sa nakaraan natin. Mag-focus po tayo kay Jesus. Kasi kapag nag-focus ka po kay Jesus, everything will follow. You will focus more on the things above. At yung mindset nyo magiging iba na. Iisipin nyo na saglit lang tayo dito sa mundong to, aalis tayo dito. Our citizenship is in heaven, not here on earth. So kung ano man yung binibitawan nilang salita, mga insulto, para lang matigilan ka, mag-share ng gospel, let them. Sabi ng Panginoon, "Blessed are those who are insulted because of my name." And sabi sa Matthew, pagbabayaran ng lahat ng tao yung mga salitang lumalabas sa ating bibig. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words, you will be justified, and by your words, you will be condemned. Kaya kapatid, just continue to share the gospel. Marami pa pong tao ang hindi nakakaintindi sa gospel at hindi kilala ang Panginoong Jesus. Okay? Your works will not go in vain. God said in Isaiah, "The word goes out from my mouth, it will not return to me empty." I know, easier said than done. Minsan mahirap talaga. But from my experience, since ginagamit ko yung social media to share the gospel, hindi lahat mag-agree at madalas may mga hate comments. But praise God, I am handling it better than before. Kayang-kaya na i-handle yung mga hate comments kasi nag-focus na ako kay Jesus. Yung mga hate comments, kahit personal attack pa yan, yung ad hominem na, baliwala na sa akin yan. Mas na-offend pa nga ako kapag binababoy nila yung salita ng Diyos. Mas magre-react pa ako doon. Pero kapag ako lang yung target, baliwala. Always remember na our job is not to convince, but to proclaim. Kaya kung kayo, ginagamit nyo rin yung social media to share the gospel, good job po. Kasi easiest way to share the gospel. Madaling ikalat. Diba? And hindi naman yan paramihan ng likes, no? Kung sa isang video nyo na in-upload, may 100 nanood, at isa doon ang naligtas, sobrang worth it na po nun. Imagine the angels in heaven will rejoice. The heaven will throw a party for one sinner who will repent. Ganun ka-worth it po yun. So yun,
Let's focus more on Jesus. And to my brothers and sisters in Christ, from the bottom of my heart po, maraming salamat po sa pag-share ng gospel and maraming salamat sa trabaho ninyo for the advancement of His kingdom. Shalom.